kung sakasakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte, maniwala ka sa hindi pare 10%, 100%, 101% magkakagulo. Ang sangay ng gobyerno natin ngayon at ang kaalyado ng Sara Duterte. Pati na ang ama. Diba? So, payagan ba natin magkaganon? Hindi tayo papayagan magkaganon. Hindi nga tayo sumakali sa gulo ng ibang bansa eh. Tapos papayagan natin Pilipinas mismo magkakagulo. Maraming nakaambang panganib pare pag in-impeach mo si Sara. So, sa ngayon siguro, sabihin na nating masasabi ng mga manonood, bubo siguro ng sasalita niyan, tingin nyo lang yun. Pero isipin yung mabuti. Nakalimutan nyo na ba na ang mga Duterte minsan nagpatino ng Pilipinas? Ang hirap tanggapin pero yun ang katotohanan eh, di ba? So bakit natin gagawan ng ganun? Huwag. Magkaroon tayo ng respeto sa kapwa. Nang sa ganun, masabi nila, pag ang bansa Pilipinas, respetado. Di ba? Pero kung tayo mismo magkagulo, lalo na sa panahon ngayon, pare ang hirap isipin mga politiko na nag-gigil na i-impeach yan. Dahil sila may kagagawan. Sila rin ang may kagagawan kasi ang pilit nilang itinatago yung kasalanan ng nagawa nila. Ngayon, ipapasa nila sa iba. Nang sa ganun, mabaling ang atensyon ng Pilipino. Yun lang ang dahilan, pare. Ibaling lang ang atensyon ng Pilipino sa ibang bagay. Para wag mapokus dun sa nakawan sa Senado natin at saka sa Kongreso. Diba? Simpleng-simple lang ang pamamaraan para makalimutan ng Pilipino na may ginawa minsan ng mga politikong hudas na yan, nakabunggungan, nagnakaw sa bayan, ilipat natin kay ganito. Diba? Ang kasalanan ni Juan, ipasa natin kay Pedro. Nang sa ganun si Pedro, pupukin, wag si Juan. Ganun lang kasimple. Tapos na problema. Para makalimutan ng taong bayan na nagnakaw sila sa kaban ng bayan, lipat natin kay Sara ang atensyon. Makikinig silang lahat kasi tatanga-tanga naman daw ang Pilipino. Diba? Kasalanan natin kung ba't nagkaroon tayo ng politikong ganun eh. Binuto kasi natin. Kasalanan ng Pilipino yun. Kung ba't nagnakaw mga buwaka ng inang yun. Kasi, binoto natin sila. So, although na kasalanan na natin, siguro next time, pag-isipan nating maigi. Pukpukin nila ng pukpukin si Sara ng sa ganun. Sa halip na sisirain nila yan, alam mo para mangyayari dyan, sa halip na sirain nila ng sirain yan, pagdating ng bandang huli. Kakaibang mangyayari. So, tingnan na lang natin sa susunod na panahon. Diba? Huwag tayong mangunat, huwag din tayong mangamba. Hindi maaalis yan. Na nakaraang administrasyon, masasabi kong oo, maunlad ng Pilipinas. Ngayon, maunlad ng Pilipinas sa mayaman lang. Ano ka ba? May motor ka ngayon, bibili kang gasolina, subukan mo lang. Nang malaman mo rin. Diba? Ang mahal kaya ng bilihin ngayon, maunlad ng Pilipinas, totoo yun, hinakaw na nga nilang pera ng bayan eh. Paano hindi magiging maunlad ng Pilipinas? Nung araw pa naman, nung panahon pa, inaagaw pilit ang Pilipinas ng ibang bansa dahil maunlad ng Pilipinas. Sila lang ang nagsasabing hindi. Pero ngayon pare, hindi ko na masasabing maunlad ng Pilipinas. Kasi, sa halaga ng mga bilihin ngayon, at ikukumpara sa sahod mo sa araw, tabla. Hindi mo pwede. Di ba? So, isipin mo na lang, yung mga mayayamang tao ang nagsasabing maunlad ng Pilipinas dahil mayaman sila. Subukan mo magtanong sa katulad kong mahirap, kung maunlad ba? Nandito ba ako sa kalsada kung maunlad ng Pilipinas? Ang labo, di ba? Ang labong kwento, maunlad ng Pilipinas, ang daming tao sa kalsada. Sa kalsada nakatira, sa kalsada natutulog, sa kalsada kumakain. Ano ba naman yun? Yun ba yung maunlad? Ang labo nun. Hindi totoo yun. Siguro pagdating pa uli ng bagong panahon at nagpalit tayo ng mga politiko, baka sakali, unlad ng Pilipinas. Para sa akin lang ha, sa 100% pare, 120 ako. Na may babalik si Sara pagdating ng 2028. Kaya mangilag na sila pag dumating yun. Parangin nila yung panahon para wag dumating yung 2028. Kasi, nakasaad na yun eh. Kung baga sa ano, pinuldukan na ng Pilipino ang pamilya Duterte. Na walang mawawala. Kahit pa sabi mong sila ng tanan nilang ugat, andiyan pa rin yung mga bunga eh. Di ba? Siguro, may panahon pa para sirain nila ng todo. Para ganun sa ganun, mapabago pa nila isip ng tao, pero yung mga tao pa rin, hindi nakayan din lang eh. Mataas ng internet ngayon. So, sa palagay mo, kung walang social media, nasira na nila si Sara Duterte? Malamang. Sino ba makakaalam? Sa katulad kong mahirap, kung walang social media, walang cellphone, walang internet, paano ko malalaman kung ano pinag-aagawa ng mga bungbong na yan? Di ba? Paano ko malalaman? Nung nakarang bagyong nandito ako sa Ross Boulevard eh, si Sara Duterte namigay ng pagkain dito, hindi ko malalaman yun. Walang internet.
Pero ngayon, pare, bukas ang mata ng tao sa katotohanan na kung saan, kung anong nangyari sa Pilipinas, nakarecord sa internet. Kaya, hindi natin masasabi. O marami nga nagsasabing, kesyo ganito, kesyo ganun. Kung makikinig ka sa sawsawang yun, ano mangyayari? Huwag kang makikinig sa kwento, patunayan mo. Nang sa ganun, maniwala ako. Yun lang yun. Sabi ng mga congressman, sir, kagustuhan daw ng taong bayan na ma-impeach si Bibi Sara. Any opinion about that? Kalukuhan yun. Wala pa ako narinig ng salitang, sige, impeach nyo si Sara Duterte. Bilang Pilipino, pare, tandaan mo ha, bilyon ang kukumbinsi mong tao bago mo ma-impeach si Sara Duterte. Kasi milyon ang bumoto dyan. Taong bayan ang naglukluk dyan, taong bayan din lang ang pwede magtanggal dyan. Ngayon kung may kasalanan yan, matik, umalarma na ang taong bayan. Di ba? Ganun lang kasimple. May kasalanang ginawa yan, alarmado ang taong bayan. Malamang bukas makalawa, araw-araw nagrarally yan. Wala ka namang makikitang ganun eh. Wala ka nakikitang nagrarally patungkol sa impeachment ni Sara. Ang nararally lagi naririnig ko, lalo na dyan sa Luneta, utang ina, ibalik ka si Duterte. Yun lang. Wala naman sinabing impeach si Sara eh. Ibalik ko yung presidente namin. Tapos na usapan. Wala na tayong gulo. O. Yun ba yung inalarma ng taong bayan? Impeach si Sara? Kaya hindi yung totoo. Pinababalik sa kanila yung tatay niya. At para sabihin mong bulag yung mga taong nakakakita dyan. Hindi totoo yun. Di ba? Ang daming taong nagsasabi na rally daw ni PBBM. Nung magbukas ng salita, nagtagulo na. Kasi yung pala pinababalik si Duterte. Isipin mo yun? Pero ikaw, sir, ilang ko pa si BBM? Sa akin, Pero gusto mo ba siya na maging pangulo ng mga panahon eh? nung kasangga niya si Sara, pare, ang totoo nun, bumoto ko sa kanya. Kalino? Kay Marcos at saka kay Duterte. Di ba? Kasi magkasangga sila. Magandang tandem ka ako to. Di ba? Yung isa galing sa Mindanao, yung isa galing Norte. Utang ina, sinalantaan niya si Sara Duterte, kaya nawalan ako ng kumpiyansa. Kasi, una sa lahat, nung magkasangga sila, ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Di ba? Ang hirap sa gasaan ng Pilipinas, tangina, demonyo yung dalawang nakaupo. Ngayon, wala na. Nawala na ng kumpiyansa ang tao sa pamamalakad na namumuno sa atin ngayon. Isipin mo na lang, dati, katulong mo yan, yung ihahalal ka pa lang. Nung nakaupo ka na, binaklas mo bigla. Bigla mong iniwanan. Eh yan ang dahilan kung bakit ka nanalo. Lalo na sa Mindanao. Di ba? Yan ang dahilan, yung babaeng yan, kung bakit siya nanalo, yan ang dahilan. Kasi kasama nga niya. Subukan mo magtanong sa mga taga Mindanao kung anong sasabihin sa'yo pagdating ng 2028 na magkabanggaan silang dalawa. Hindi man nanalo si Bongbong. Totoo yun. Yun ang totoo. Hindi man nanalo si Bongbong sa Mindanao. Siguro makukuha niya itong Maynila. Pwede. Pero isang litanya lang ng Mindanao ang Maynila. Tawi-tawi lang. Katapat na ng Maynila yun. Zamboanga, Hulo, Basilan. Gano'ng karaming tao yun para tapatan mo ng Maynila. Hindi niya kakayanin si Sara sa 2028. Pero galingan niya na lang yung paninira kay Sara para hindi makatakbo. Si Rizal Debate, Malabo yun. Malabong mangyari yun. Hindi kakayanin yung Tiberos si Sara. Yun ang totoo nun. Kahit pa sino, hindi kakayanin si Sara Duterte. Kaya nga pilit siyang pinitibag yun eh. Habang wala pa yung 2028, kailangan sirain si Sara Duterte. Kasi siya ang pamatong mabigat kalabanin. Di ba? Hantad sa lahat ng tao, hantad sa buong Pilipinas. Na si Sara Duterte is ugatan na sa politika. So mahirap siyang kalabanin. Pag ikaw naging kaaway niya, mag-ingat ka pag nanalo siya. Tapos ka na. Yun. Kaya kailangan sirain si Duterte para walang makalaban sa 2028. O di pag nasira si Duterte, sila na lang. Hindi ka nang pumisil o ikaw magiging presidente. Ako tagapayo mo. Ganun lang kasimple. Pwede nagmukhang tanga uli tayo. Nagmumukha na nga tayong tanga ngayon. Magmumukha pa ba tayong tanga uli? So makinig na lang tayo sa bulong ng isip natin. Sa tanda ko ba naman ito sa kalsada? Di ba? Hindi na kaya din lang ng tao ang balita. sa pangmarko sa muna sa mga susunod na panahon, payag ka? Siguro, wag na lang muna. Wag na lang munang Marcos. Di ba? Wag na, tapatan tayo pare. Wag na lang munang Marcos ang mamuno sa atin. Di ba naman? Maaaring ibalik,
ibalik ulit natin ang pamumuno ng mga Duterte kung sakasakali lang. Nang sa ganun, malaman natin kung anong pinagkaiba niya sa tatay. Di ba? Kasi sa malamang na, ang tatakbo niyan mga anak, hindi ang tatay. So malaman natin kung anong magiging sistema ng Pilipinas pagdating sa anak. Kasi nga, Tingin mo anong mangyayari kapag naupo si Sara Duterte? babalik tayo sa dati, Pagka malala pa. O, di ba? Pag naupo si Sara Duterte, pare ginagarantiyan ko yan. Babalik tayo sa dati, malala pa. May mga nakikita mong kung tawagin natin adik lansangan, mabubura lahat yan. Di ba? Kinatatakutan ng mga taong namamasyal yan Lalo na dito sa Ross Boulevard, mawawala yan. Sigurado yun. Yan ang mangyayari. Magiging likidahan na naman tayo niyan. So, magkakaroon na naman tayo ng sinasabi nilang mag-ingat ka pagdating ng alas 6. Sigurado ka pag may atraso ka. So, mag-iisip ka bago ka gumawa ng atraso. Kasi Duterte ang nakaupo. Mamamatay ka kasi pag gumawa ka ng kagaguhan. Di ba? Ayaw ba nila ng ganun yung tahimik ang Pilipinas? Nire-respeto yung Pilipinas? Pinatatakutan? Kasi nga siyempre Pilipino yan Di ba? Mayroon tayong presidenteng may kamay na bakal. Gumawa ka ng atraso, buhay yung kapalit. Ayaw ba nila nun? O baka naman gusto nila yung ganito? Pero ikaw, sir, bilang Pilipino, ano bang gusto mong pag-usapan ng gobyerno? Flood control, corruption, or impeachment ni Bibi Sara? Flood control corruption, Ang alin? ang dapat pinag-uusapan. Hindi yung impeachment ng kung sino-sino. Di ba? Walang mapapala dyan. Ililigaw lang nila ang mga tao sa usapang yan. Ang pag-usapan nila, tukuyin nila yung flood control corruption. Yun ang pinakamagandang pakinggan. Kasi nga, doon namumulat ang taong bayan kung sino-sino ang kumuha ng perang yun at nakinabang. Di ba? Kung kaya ba nilang ibalik sa kaban ng bayan yun o hindi. Kaya lang nila nililigaw ang kwentuhan, baka naman din nila kayang ibalik. Di ba? Sapaw na kasi. Pagka gumawa ka ng ibang kwento pagdating sa gobyerno, sa TV, sa newscaster, sapaw na. Malilibang ng tao. Di ba? Parang ginawan lang nila ng patalasas tapos ito na uli yung palabas. Si Sara nang urakot. Impeach dapat. Nagtanong ka na ba sa sarili mo? Yung karapat-dapat bang impeach sa tao yun? Di ba? Kahit sino tanongin mo, wala kang karapatang impeach yan kasi binoto ng taong bayan yan. Subukan. Tingin mo sino-sino ang tingin sa corruption? Napakarami. Unang-unang bayaw ng presidente. Di ba? Pangalawa, mga sangay niya. So, ibig sabihin ba nun, nung pinirmahan niya ang pundong yun, wala siyang alam. Nakukurakutin yun. Putang ina, pag ako may pinag-aralan, pipirma ako ng pondo, ilalabas ko ng opisina ko, tangina, kailangan makinabang ako dyan. Hindi pwedeng kayo lang. Ako namumuno sa inyo O, di ba? Parang construction lang yan Ako engineer. Ipapasa ko sa kontraktor. Kontraktor, magkano ako dyan? Kasi yan ang halaga ng bidding mo. O, ganun lang kasimple. Grade 2 lang tayo, pare. Pero, pagdating sa labanan ng pera, magpapasahan, makikinabangan namumuno at mag-aproba. Ngayon, huwag nating sabihin walang kinalaman ng presidente natin. Tapatan lang tayo, walang kinalaman ng presidente natin pagdating sa kurakutan. Di ba? Malabo yun. Sa kanya inilapit ang pundong yan. Pag pinirmahan niya, matik na yun. Di ba? Na may i-release ng Kongreso. So, paano hindi siya nakinabang? Pinirmahan niya yun. Oh. Yun dapat ang pinag-uusapan, hindi yung kung ano-ano. Wala namang kinalaman si Sara dun Dapat yung pinag-uusapan yung kurakot. Yung ganun. Pero bakit ka ba talaga Hindi namin solid Duterte, pare. Gusto ko lang yung pamamalakad nila. Di ba? Kasi, utangin na kasi naranasan na natin na magkaroon ng Duterte'ng pamumuno. Di ba? Isipin mo na lang, nung si Duterte ang namuno, nawala ang kawatan dito sa lansangan. Di ba? Lahat ng adik na pakalat-kalat dito, pinagpapapatay. O ngayon, dumami ang tao sa lansangan kasi siyempre, yung mga namamasan hindi natakot. Gago, pag inugdap ako, sumbong ko sa munisipyo, pag nalaman ni Duterte, patay yung nangulot sa akin. Paano kung may matatakot pag mamamatay ang gagawa ng kagaguhan? Paano kung hindi makontento? Di ba? Pag sinabi ni Duterte hanggang dyan lang ang presyo mo, dyan lang ang presyo mo. Hindi ka pwedeng tumaas. Di ba? Kailangan penkulutang ka niya bago ka magtaas ng presyo. Marami siyang inalit na investor, negosyante, wala kang magagawa, pangulo ko. Binuto ko ng tao. Di ba susunod ang tao kaysa sa akin? Oh. Dapat mga ganong katwiran ng nasa utak ng namumuno. Hindi yung punta akong Amerika. Ang gagawin ko ron. Mamamasyal. Wala pa tayong nababalita ang pagpunta ng presidente natin sa ibang bansa. May dalang
kontrata para sa proyekto sa Pilipinas. May ayuda naman daw ngayon eh. Utang inang ayuda yan. Sila lang ang nakikinabang dyan. Ayuda sa gasolina? May motor ako, hindi ako naka-ayuda. Gago. Huwag natin pag-usapan yung ayuda. Ang pag-usapan natin, yung pagkakaroon ng trabaho na permanente ng Pilipinong nakatambay sa kalsada. Huwag yung ayuda. Walang kwenta yan. Nagsasayang lang sila ng pondo. Mapupunta lang yan sa mag-anak nila. Totoo lang. Hindi lang ako sa ayuda. Walang kwenta yan, pare. Ginagawa mo lang tangang Pilipino pag ayuda ginamit mo. Sa totoo lang. Ang ayuda kasi, maraming dadaanan na proseso. Magbibigay ako bilang presidente ng 2 milyong ayuda para sa Pilipinas. Oh. Ganitong lugar ang pupuntahan nito. Dadaan sa DSWD. Di ba? Sa kongreso muna, sa congressman. 2 milyon, kukuhanan ko ng 200,000 yan. 1.8 na lang. Pupunta ng DSWD, kukuhanan ng 200,000, 1.6 na lang. Pupunta ng mayor, pupunta ng konsyal, pupunta ng vice mayor, pupunta ng kapitan. Pagdating sa kapitan yung pare, 500,000 na lang. At ang iaayuda niyan, 200,000 na lang. So yung 2 milyon, magkano na iaayuda? 200,000. Di ba? Pera yan, magpakatotoo lang tayo. Hindi tayo tanga para sa ganyang bagay, di ba? Lumaki tayong ganito, tumanda tayo sa Pilipinas, alam natin ang kalakaran ng Pilipinas, so huwag tayo magpakatanga. Ayuda, kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Sila lang ang makikinabang pag ayuda ang ginamit. Kayo bilang Pilipino hindi kayo nakakatanggap. Hindi. Hindi kayo nakakatanggap. Hindi. Malabo yun. Wala. Hindi totoo yun. Ang ayudang usapan is pagligaw na lang para masabi ng taong bayan na tinulungan ako ng presidente yan. Tinulungan ako ng mayor na yan. Tinulungan ako ng barangay captain namin na yan. Di ba? Yun lang ang dahilan. Para masabi nila na tumulong. Pero ang totoong tulong, pare, ang habang buhay. Hindi yung pansamantala lang. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng panghabang buhay na tulong at maalala ka, gumawa ka ng proyektong panghabang buhay na pakikinabangan ng tao. Yun. Hindi yung one-shotan lang. Hindi yung mapupunta lahat sa tao. Mapupunta lang yun sa mga kamay ng pinagkakatiwala mo. At doon sa kamag-anakan nun. Ganun kabilis ang progreso ng pera. Pero kung trabaho ang binigay mo, malamang ang makikinabang yun, yung kinuha mong trabahador at ang pamilya niya. Di ba? Ngayon, tapatan mo ang sahod nila kung sasakali lang. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, pare, mag-araw ka ng 600. Panghapunan, wala ka na. So, para sa'yo, ano yung mga nagawa ni BBM under sa administrasyon? Hindi ko lang alam, pare, kung nagagawa na ni BBM. Kasi, sa totoo lang, tapatan lang tayo. May cellphone ako, pero hindi ako nanonood ng mga kumbaga ito yung tawag na yung palabra de honor. Pakitang gilat, pakitang tao. Mahirap magkwento ng kung ano-anong bagay, tapos hanapin sa'yo, wala. Di ba? Nabilitaan mo na ba yung flood control na putang ina bumaha ang Maynila? O yun, maraming flood control na ginawa, nasaan? Bumaha ang Maynila. Bumaha ang Bulacan. Di ba? Kung pinanginang yan. Lahat na yata ng lugar sa Pilipinas, kung bumagyo, bumaha. O di nasa lantasya ron. Kaya dapat, kapag, sabi ko nga tayo, kapag ka magbigay ka ng kwento, lagyan mo ng ebidensya. Nang sa ganun, maniwala ang tao. Pero kung kwento lang, walang mangyayari dun. O nung gumawa ng flood control, anong naging issue? Nakawan. Nakaban ng bayan. Pondo, linakaw. Yun ba yun? Yun ba yung ginawang flood control? Pero sa tingin mo, may mapapanagot kaya dito sa mga nangurakot sa flood control under Marcos admin? Sa ngayon, pare, wala na akong pag-akang may managot sa administrasyon ng Marcos. Doon sa mga nagnakaw ng pera ng tao bayan, wala akong sampalataya mapapanagot ng mga nagnakaw na yun. Kasi nga, hindi yun iba sa namumuno sa atin. Kung baga sa tao niya yun. Di ba? Ako, ikumpara natin sa sundalo, bilang tao ko, mapapahamak. Hindi ko papayagan. Di ba? Sasalagin ko yan, gagawa ko ng ibang issue para mawala yung kasalanan ng tao ko. Parang ganun lang. Di ba? Utang ina, pukulin nyo, nananahimik yung isa. Pukulin nyo yan, nang taganon, malipat ang atensyon ng taong bayan sa kanya. O, kanino ba nalipat ang atensyon ng taong bayan ngayon? Nagtataka ng tao, bakit may impeach si Sara? Anong dahilan? May lumabas na ganito, ganyan, mga ebidensya. Wala naman kasi. Black propaganda yun eh. Putang ina, walang ebidensya yun eh. Hindi naman ebidensya yun, pare, kalukuhan yun. Kaya tuloy, nagmumukhang tangin tao. Di ba? Nanggigigilan ko nito. Tangin na, may pa-invest na walang ebidensya. Gago ba kayo? Oh, nag-aaral ba talaga kayo? Ganun lang kasimple yun eh. Para malipat yan ang atensyon ng taong bayan doon sa korap.
malilipat sa impeachment. Di ba? O, narinig niyo pa ba sa mga TV station, mga balita, yung korupsyon? Nabubuksan pa ba? Wala na, di ba? O, ano na balita ngayon? Impeachment ni Sara Duterte na pinakita daw ang ebidensya ko, no? Tablay. O, wala na yung korupsyon. Napunta na kay Duterte. Ganun kasimple gumawa ang Pilipinas ng hokus-pokus. Ngayon, dahil malapit ng 2028, pagtatakbuhan na naman ulit yan, nakalimutan na ng Pilipinas, nagnakaw ako eh. Ganun lang kasimple, di ba? Utangin, nag-arapalan talagang Pilipinas sa totoo lang. Kaya dapat baguhin na natin ang sistema ng pamumuno. Utangin na kung baliw yan, baliw ng presidente natin, ayos na yun. Di ba? Kung talagang baliw sa atin, subukan natin ng baliw. Para malaman din natin kung ano talagang, ano nga bang proseso ng mga baliw na tao. Di ba? Nasubukan na natin ng tatay. Garantisado naman. Si Digong. 100% guarantee. Okay nang inang, ganda ng ginawa. Subukan naman natin ang anak na baliw daw. Di ba? Tangina, masarap kasama mga may mental defect. Di ba? Kasi kung ano maisip ninyo nang gagawin. Oh, subukan natin yun. Nang sa Tingin mo bakit kaya hindi nila nadala si Sara Duterte? Hindi nila nasama dun sa grupo nila. malabo kasing may isama si Duterte sa grupo nila pare kasi may sariling desisyon sa buhay yun. Kumbaga sa ano, ang ugat ng politika ang ugat niya. So, bago ka pa man sumalang sa kanya, nakikita niya na kung anong mangyayari, kaya umiwas siya bigla, di ba? Kung ano-anong pinaggagawa niya, pumupunta sa mga nabagyo, nalindol, para huwag lang siya masabit sa mga ganong bagay. Tapos ngayon, ipupukul sa kanya, di ba? Minsan pa rin nag-iisip lang ako, matino pa ba talaga namumuno sa atin sa Pilipinas? Putang inang buhay to, di ba? Magmula nung kabataan ko hanggang sa ngayon, pinang ina, dalawang presidente lang ang nakita kong matino. Duterte lang at saka yung matandang Marcos. Yun lang. Pagkatapos nun, wala na. Magpahanggang ngayon. Kahit sa ngayon sa kasalukuyan ngayon, putang inang buhay to. Sabi mo, matino ang Pilipinas, maunlad. Maunlad sa mayaman. Pero sa mahirap, tingnan mo kalsada, ang dami natutulog sa gilid. Paano magiging maunlad? Eh di sana may mga bahay ang mga yan. May mga shelter yan na pinupuntahan. Wala naman shelter na pinupuntahan yan Wala rin bahay, wala rin trabaho. Yun, nangihingi sa mga restaurant ng pagkain. Kalukuhan. Maunlad. Kaya mo na lang sa mga congressman na nagpapakita kay Sara Duterte. Doon sa mga congressman na nagpapamimpeach kay Duterte, kung wala kayong magawang matino, mga buwakan ng ina nyo, ayusin nyo na lang yung problema sa korap. Huwag nyo kalimutan, may korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, di ba? Walang linaw kung anong nangyari doon sa usapin yun. Nilipat nyo kay Duterte ang issue para mabura sa isip ng tao ang korupsyon. Pero putang ina, inaabangan ko pa rin yan. Kukula-puling dyan pag nagkataon, maniwala ka. Mapalitan ng presidente na hindi pa naayos yan, bibiritin ko saan yan sa social media. Oo. Hindi po pwedeng maging ganun na lang. Tulad pa rin ng dati, nangurakot si Juan. Sinaling kay Pedro ang kwento na wala ang kurakot ni Juan. Pero ng taong bayan niyan, pare, pinaghirapan ng taong bayan niyan. Ginagamit nila ng panggastos, ginagamit nila ng pampasweldo, pampakain sa pamilya nila. Di ba? Ninanakaw lang, putang ina. Hindi na pala madudumi sa magnanakaw ngayon, nakabarong na. Di ba? Nakabarong na magnanakaw ngayon. O wala nang buhay sa kalsada, nasa kongreso na. O di ba? At saka nasa Senado. Putang ina. Ang labo na ng ano ng Pilipinas, ang labo na ng kalagayan. Hindi na katulad ng dati. Isipin mo, pag ganitong oras, pare, may customer akong dito. O, di ba? Ganitong oras, anong oras ba? Alas 3. Magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, may customer ako. Pero ngayon, ni isa wala. Dahil alam mo kung bakit. Takot yung mga taong pumunta rito, pukin ng ilan, daming magnakaw rito. Daming snatcher, daming mandurukot, di ba? Utang inang lugar to, sa totoo lang. O, sa totoo lang. Ngayon, sabi mo, maliwanag ang Pilipinas, maasenso. Utang ina, maasenso ang Pilipinas sa mga nagbebenta ng drugs, sa mga magnanakaw, sa tirador, sa mandurukot. Yan ang asenso ng Pilipinas. Nagbalikan silang lahat. Diba? Sige, tirayin nyo si Duterte, mawawala na yan dyan. Putang ina. Bumalik silang lahat ang putang ina. Sabi mo, maliwanag ang Pilipinas. Oo, maliwanag ang Pilipinas sa mga mayayaman lang. Pero sa aming mahihirap, kami ang sadlak na nakikita ang sitwasyon ng Pilipinas dito sa baba. Ang baba ang naapektuhan sa mga nangyayari ngayon. Hindi yung mga nasa building, hindi yung mga nasa kondo, yung nasa baba. Kaya, hindi nila ramdam yun. Masasabi nila nga sintado ang Pilipinas. Kasi gawa ng nasusunod yung gusto nila Diba?
Sabihin lang nila sa kumpadre nilang nasa Senado, pare, pakisabi na lang kay ganito, ganyan yung gawin natin. Okay, pare. Isang tawag lang, ayos na sila. Eh kami, May pag-asa pa mga Pilipinas ngayon sa administrasyon. May pag-asa pa pag-umitan. masasabi ko pare, wala na. Alin? Wala na pag-asa Pilipinas nung unlas. Lulubog meron. Di ba? May pag-asa tayo, lumulubog pa. Huwag na natin hintayin yun. Kung tanginan yan, sa totoo lang, huwag na natin hintayin yun. Kasi kawawa naman yung mga salinlahi natin pag nagkataon. Ang hirap na nang gagawin ng susunod na Pangulo natin. Mahihirapan siya masyado. Di ba? Kung sakasakali lang sa panahon ngayon, ipilit pa natin yung mga ginagawa nilang kabalbalan na ilipat yung issue sa Sara, sa Duterte, na sa halip na sa kasuin issue ng nakawan sa Kaban. Eh, masasabi ko wala ng kwenta gobyerno natin. Di ba? Kung ano-ano na lang pinag-uusapan ng tinutukoy nila samantalang may problema tayong malaki. Kaban ng bayan ng napirwisyo. Hindi yung kung sino, kung ano. Di ba? Nasa Pilipinas ka. Ngayon, para may pakita nilang pwede pa silang pagkatiwalaan ng taong bayan. Pakita nilang may gagawa sila pagdating sa nakawan sa Kaban. Di ba? Pagdating sa korupsyon. Kasi kung yan hindi nila magagawa ng paraan, tagilid sila pagdating ng 2028. Baka akala nila na nanahimik lang ang tao. Katulad ko, baka akala nyo na nanahimik lang ako. Pinagmamasdan ko lang kung anong nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Wala mang TV, may internet tayo. Nabubunker sa internet lahat yan, sa dami ng vlogger. Oh. Kung ganun na lang. Ano ba yung nagagawa ng media sa ngayon? Ang nagagawa pa rin ng media sa ngayon, nakapakalaking bagay. Katulad nito, di ba? Ang media, ang media. Ang media, mga TV network, pagdating sa politiko, pagdating sa mga usaping panggobyerno, bias yan bias. O sige, channel by channel, patawagin yan mga nakaupong namumulitiko. O ikaw, tarantado ko, huwag mong babanggitin ang pangalan ko pagdating ng oras na mag-i-interview ko. Ayan, para sa iyan. Di ba? Sa pamunuan ng TV station, hindi maaaring di magkaroon ang namumuno doon. Kasi yun ang magsasuggest sa mga nagsasalita na, huwag babanggitin si ganito kasi bawal. Pinagbawal niya, di ba? Hindi niya sinabing binayaran ako. Pinagbawal niya. Sa vlogger naman, sa mga katulad ng vlogger, malakas lang kasi ang loob nyo. Kaya kayo nakakapagbukas ng ganitong usapin, di ba? Sa pamamaraan ganito, kahit maliit na bagay lang, at may magsasalita sa harapan nyo, garantitado, kumpiyansa kayo na may mga tao pa palang mulat sa katotohanan pagdating sa Pilipinas. Sir, may tanong ako. Bakit po ginagawa ang magsalita ngayon? Makakarating sa ibang tao. Mapapanood nila to, malalaman nila. Bilang isang taong lumaki sa kalsada, masasabi ko lang pare bilang isang taong lumaki sa kalsada, walang aral. Pero mulat kami sa katotohanan sa nangyayari sa Pilipinas. Diba? Wala man kaming aral, alam namin pamaraanan kung paano kami mabuhay. Pero hangad din sana namin gumanda pa ang sistema ng Pilipinas. Pero wala na pare. Hindi na tayo gaganda. Utang ina niya, lulubog na tayo. Diba? Kumbaga sa bangka, tagilid na tayo. Pinapasok na sila ng tubig. Ngayon, hintayin pa ba natin tuluyan tayong lumubog? Ibalik natin ang usapan sa korupsyon. Putang ina, wala namang kwenta yung pinag-uusapan nating statement. Di ba? Sa korupsyon natin ibalik. Nang sa ganun, malaman ng taong bayan kung sino makukulong at hindi. Di ba? Sapat na ba sa'yo na si Bong Revilla ang nakulong doon sa corruption? Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Alin ang kalukuhan? Yung pagkapakulong ni Revilla, kung ginang-inang yung kalukuhan lang yun. Padama lang yun pare. Hindi naman totally yun ang point doon. Big fish na ba si Revilla? Kalukuhan. Inabutan lang yun eh. Nadamay lang. Di ba? Isa yun sa mga naabutan dahil dating kumbik, mabilis lang ikulong. Di ba? Ang lalaki nang nasa Senado, nakatanga lang. Bakit hindi nila takot silang makialam? Takot ang gobyerno nating makialam sa mga putang inang senador at congressman na nagnakaw sa Pilipinas. Bakit? Anong kinatatakutan mo? Bakit si Duterte pag sinabing patayin ka pag di ka nahuli? Oh, hindi nga. Bakit ang presidente natin yan takot sa mga nanunungkulan sa Senado? Mas mababa sa kanya yun eh. Di ba? Pag sinabi niyang tatayo, tatayo yun. Di ba? Pag sinabi niyang umupo, umupo yun. Kasi mas mataas siya doon. Dapat yung sinusunod. May kinalaman kaya siya sa nakawan na yun, kaya hindi na masita-sita yun. Di ba? Simpleng isipin eh. Ba't hindi mo kayang pakialaman ang senador na nagnakaw, nangurakot, ang congressman na nagmurakot at saka nagnakaw? Ba't hindi mo kayang pakialaman? Ba't hindi mo kayang sitahin? Namumuno ka sa Pilipinas, binoto ka ng tao.
Kabandang bayan ng tinira ng hayop na yun. Ba't di mo kaya si tayo namumuno ka? Kalukuhan yun. Di totoo yun. Dapat, putang ina ikaw lang umuna. Sigurado ka ba sa ebidensya ng putang inang congressman na yan na nagnakaw? O, putasan na yan. Nagnakaw yan eh. Parang ganito lang talagangan. Tinuro ka ng tao. Pero yun lang nagnakaw sa akin. Ano? Ninakaw ko pera mo? Ayan yung pulis. Pinadlak ang kabigla. Ganun dapat ang nangyayari. Hindi yung putang ina niyan, pinapaharap sa Senado, abogado ang hinaharap. Anong kwenta ng abogado? Kinalaman nung kwento lang ang nalalaman nun eh. Dapat yung tao mismong nagnakaw. Para malaman kung totoo o hindi. Di ba?